Update sa Tara Basa Tutoring Program ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Dale. Magandang tanghali din, Asik Weng. And magandang tanghali sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik Irene, kahapon po ay nakisaya si Pangulong Marcos Jr. sa National Culminating Activity ng Tara Basa Program ng DSWD. Ano na po sa ngayon ang pinakabagong datos ng bilang ng mga batang natulungan ng programang ito mula nang ito ay inilunsad? Tama ka dyan, Asik Dale. Kahapon nga po, isinagawa natin yung culminating activity ng ating Tara Basa Tutoring Program na kung saan dumalo po mismo si Pangulong Marcos Jr. Itong activity na to ay isinagawa dyan po sa Makati and dumalo po yung mga iba't ibang mga program beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program. So nandyan po yung mga nanay, tatay, guardians and yung pong mga bata na nag-aaral po sa elementarya na gabayan sa pagbabasa. And of course, yung pong mga college students natin na train na maging tutors and youth development workers. So batay po dun sa ating pinakahuling report or ulat, nasa mahigit 17,000 po na mga tutors and youth development workers ang natulungan natin at nabigyan ng educational assistance through Cash for Work. Dahil sila ay na-train natin as tutors and youth development workers at tumulong sila sa mga bata, mga mag-aaral na hirap or are struggling readers. Pangalawa, meron rin po tayong na-assist na mahigit 55,000 na mga nanay, tatay, mga guardians. Na-capacitate din natin sila na maging mga first teachers at home. And meron din po tayong mga mahigit 55,000 din na mga learners na nagabayan para matuto naman sa pagbabasa. So ito po yung bilang ng mga beneficiaries natin sa programang o sa ilalim ng programang Tara Basa Tutoring Program who have been assisted in the program. And if I may add, Asik Dale, nasa mahigit 873 million pesos po yung pondong inilaan para sa programang ito para sa taong 2025. Asik Irene, ano yung mga pinakamahalagang accomplishments nitong programang Tara Basa ngayong taon, lalo na sa aspeto ng literacy at family engagement? Well, Asik Weng, of course, alam naman natin itong Tara Basa Tutoring Program, reformatted po ito na educational assistance ng DSWD. So, ang layunin talaga ng programa ay bumuo tayo ng isang learning ecosystem na kung saan yung pong mga college students natin na nag-aaral sa mga state colleges or universities ay matulungan natin, matrain sila, and magabayan na maging tutors nga at youth development workers para naman tulungan itong mga bata na hirap magbasa o yung pong nag-struggle na magbasa and are enrolled in grade 2. So dahil po dito sa intervention na ito, nakita natin yung pagbuti ng reading literacy ng mga bata na nag-aaral po sa elementarya. So hindi lamang po natin tinulungan yung pong mga college students natin na makapagtapos o maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Kasi Asik Weng, nakita nga natin na marami po mga college students na kahit po mga nag-aaral sa state or local colleges ay nahihirapan pa rin naman po na makapagtapos sapagkat may mga iba rin naman po silang pagkakagastusan kagaya ng mga school projects. Meron rin naman po dyan yung mga nangungupahan din. So kinakailangan ng karagdagang pong pondo para sa pamilya. And because of this Tara Basa Tutoring Program, hindi lang po sila natuto na maging tutors or youth development workers, but natulungan natin sila makapagtapos o ma-pursue yung kanila pong pag-aaral. But at the same time, they were able to assist mga grade school learners who are struggling sa pagbabasa. And in addition to that, natulungan din natin yung mga magulang ng mga bata po na ito na maging mga unang nanay o maging unang guro sa kanila pong mga tahanan. So, ganun yun yung impact noong programa na hindi lang po tayo nag-provide ng financial assistance through Cash for Work, but we also capacitated our learners to become members
of the society na natuturuan sila maging part o maging bahagi ng nation building. Opo. Asik Irene, siguro ipaliwanag lang natin ng konti. Paano po ba sinusukat ng inyong ahensya yung development sa pagbabasa ng mga batang kasali sa programa? Well, ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan po sa Department of Education. Meron ding programa, ang DepEd, na kung saan nga po natutukoy nila kung sino-sino yung mga mag-aaral na hirap o nagsastruggle pa na magbasa. Alam din po nila, tukoy din po nila yung mga lugar kung saan mataas nga po yung reading illiteracy. So, ang DSWD, na meron tayong consultation with the DepEd, and we share this relevant information. And from there, tumutukoy po tayo ng mga mahirap na mga pamilya na meron naman pong mga college students na nag-aaral nga po sa local or state colleges and universities. And then, doon na po tayo tumutukoy ng mga prospective beneficiaries for the Tarabasa Tutoring Program. Actually, as ASECDale, we started in the National Capital Region. We pilot tested this intervention, and then eventually, nag-scale up tayo to cover na rin Region 1, particularly Ilocos Region, and then Bicol Region. Zamboanga Peninsula, we also included na Mimaropa, and then Caraga, Central Luzon, Central Visayas. We also included Eastern Visayas, Northern Mindanao, and Sorsogon and Calabarzon. So ito po yung mga lugar na natukoy ng ating pong partner, which is the Department of Education, na mataas nga po yung bilang ng mga mag-aaral na hirap magbasa. Asek, may tanong po yung ating kasamaan sa media na si Noel Talakay ng PTV. Paano daw po ina-identify or paano daw po mag-apply ang isang college student na nais maging tutor sa Tarabasa program at ilan po yung target na bilang ng mga tutor para dito? For 2025, gaya nga nang nabanggit ko, meron tayong nailan na pondo ng 873 million pesos para po sa Cash for Work. Now, ito pong pondo na ito ay, of course, inilaan po natin doon sa mga nabanggit ko na mga rehiyon. Kasi yung mga rehiyon na po yan, like I said, Region 1, Region 5, Mimaropa, Calabarzon, and then Region 3, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, and then Sorsogon, and then the Zamboanga Peninsula. Tumukoy po tayo nga doon ng mga beneficiaries. Meron po tayong listahanan. So yung listahanan po natin ang naging reference in identifying poor families with mga college students na enrolled in state colleges or universities. Now, dahil nga po nagsagawa na tayo ng culminating activity, actually tapos na yung implementation for this year. And for next year, dahil ang layunin natin is paramihin pa yung mga lugar na sinasakupan ng programang ito. Ang maganda pong gawin ng mga interesado na mga mag-aaral na enrolled in state colleges and universities at kabilang sa mga mahihirap na pamilya ay magtungo po sa field offices ng DSWD and mag-signify po ng kanilang interes na mapabilang dito po sa programa. Actually, yun ang tinutukoy kasi natin, Asik Weng, no? Yung mga mahirap na mga pamilya na meron pong mga anak na enrolled in state colleges and universities. So sila po yung ating pong tinitrain or kinakapacitate na mapabilang sa programa. Now, yung ating namang pong partner, which is the Department of Education, their regional offices naman po identify yung pong mga mag-aaral na ititrain po ng ating mga tutors and youth development workers. Asik Irene, follow up lang po sa tanong ni Noel Talakay. Kung makapasok na ang isang college student bilang tutor, kailangan daw po bang mag-reapply sa programa matapos ang 20 days? Well, of course, titignan natin kung meron pang available na pondo, kung meron pa po tayong mga savings sapagkat may mga hindi rin tayo na serve in some areas, then maglalaan tayo o magdadagdag tayo ng beneficiaries. Now, gaya ng nabanggit ko, ASECDale for next year, of course, titignan natin kung
yung bang dati nating natulungan ay still interested to be included in the program, i-assess po yan ng ating pong mga social workers. But of course, our intent is to really help them na makatulong din sa kapwa nila para nga makapag-aral at makapagbasa din po yung mga bata. Kung wala naman po tayong mga ibang mga additional beneficiaries, pwede po rin natin silang ma-serve. Batas ang mahalaga, ma-assess po ng ating pong mga social workers kung sila ay karapat-dapat pa na mapabilang sa program. ASEC, sunod na tanong ni Noel Talakay ng PTV. May required course po ba para makapag-apply bilang tutor ng programa? Actually, as long as you're enrolled in a local state college or university, at kayo po ay nasa second year or third year college, kayo po ay i-assist na ng DSWD. Wala pong required course para po mapabilang dito sa Tarabasa Tutoring Program at para kayo po ay gabayan na maging mga tutor or youth development workers. Ang mahalaga dito ay kayo po ay interesado na makatulong din sa mga bata na matuto ring magbasa. ASEC, panghuling tanong na po ni Noel Talakay, ano naman daw po ang pamantayan ng DSWD para masabing successful ang Tarabasa Tutoring Program? Actually, ASEC Dale, merong mga inilabas when we started with the pilot implementation. Meron, after 6 months, we did an assessment of the reading literacy amongst our beneficiaries o yung mga bata, yung mga grade school learners na natutuan na magbasa. And from that study that was conducted in coordination with the Department of Education ay tumaas po yung bilang o yung reading literacy amongst the beneficiaries. So that was actually the reference of the DSWD in scaling up the implementation of this program dahil nakita nga natin yung improvement doon sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Hindi lang dahil merong nga mga tutors na gumagabay sa kanila, but also because natuto rin yung mga magulang na gabayan yung kanila pong mga anak sa pag-aaral. Dahil gaya nga ng nabanggit ko, yung mga youth development workers also capacitate yung pong mga magulang to become the first teachers at home. So napakaganda talaga noong naging intervention na ito. And studies show that it has helped improve reading literacy dun po sa mga tinulungan natin. And we would just also like to mention na kabahagi rin po sa implementation nito pong Tarabasa Tutoring Program ay mga local government units and the academe. Kasi meron po tayong mga partners na gumawa o bumuo po ng mga modules na siya namang pong ibinabahagi natin dito sa mga tutors and youth development workers. ASEC, bukod sa literacy, paano naman po nakatulong ang Tarabasa program sa pagpapalakas ng relasyon ng pamilya at pakikilahok ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak? Well, nabanggit ko to ASEC Weng, kasi nga yung ating mga youth development workers ay gumagabay din sa mga magulang na maging mga unang mga guro sa kanila nga po mga tahanan. So yung mga yung mga youth development workers, nagsasagawa rin sila ng mga parenting sessions para dun sa mga parents or guardians kung papaano po pangalagaan ng wasto yung kanila pong mga anak and gabayan nga sila bilang mga first teachers at home or bilang mga nanay-tatay teachers. So napagbuti rin yung relasyon ng magulang o ng guardian doon sa kanya pong mga anak dahil nagkakaroon talaga ng panahon para sila ay mag-usap at makapag-share din ng kanilang mga ginagawa sa paaralan. No? I'm referring to the children o yung mga grade school learners na nakakapagbahagi rin sa kanila pong mga gulang kung ano yung mga activities nila sa paaralan, and nabigyan din nga po ng opportunity yung mga magulang na mas matutukan nila o mas mabigyan ng atensyon yung pong pangangailangan ng kanila pong mga anak. So talagang napakaganda na nagkaroon ng ganitong intervention na kung saan na mas napagbuti pa yung relasyon ng magulang sa kanya pong mga anak. ASEC, ano naman po yung mga challenges na kinaharap ng DSWD mula nung inilunsad itong programang ito at paano ito nalampasan?
Well, of course, like any other program, Asikdale, may mga challenges, but of course, ito pong mga challenges na ito ay ginawa natin na mga opportunities. In fact, because of the Tarabasa Tutoring Program, nakapagkaroon pa tayo ng mas marami po pong mga partners, hindi lamang po yung mga state or local universities and colleges, but gayon din po yung other government agencies like the CHED, DILG, NYC, pati yung mga iba pa po mga schools na tumulong po sa atin. In fact, meron na po tayong mahigit 2,200 na mga partner elementary schools in 89 partner state local universities or colleges. Kasi syempre when we were starting with the program, ilan pa lang po yung bilang nung ating pong mga partners na katuwang natin dito sa programa. But because dumami na rin po yung bilang ng ating mga beneficiaries and there was a demand to increase the number of partners, we were able to engage mga iba't iba po nga pong mga paaralan para maging kabahagi sa implementasyon ng programa po nito. So, ASEC, ano po yung mga hakbang ng DSWD para palawakin pa itong Tarabasa program sa mas maraming probinsya at paaralan sa buong bansa? Nauna na ninyong na-mention kanina na balak ninyo sa Region 1. Yes, actually, ASEC Weng, gaya nga ng nabanggit ko kanina, from NCR, and then we scaled up the program implementation, kinover na natin yung mga karagdagang pang-rehiyon. Now, of course, kung mabibigyan po tayo ng karagdagang pampondo for 2026, ang nais po natin ay mag-serve pa ng karagdagang pang mga rehiyon para matiyak or madagdagan yung pondo para madagdagan din yung ating po mga benepisyaryo at matiyak nga po na ma-serve o ma-cover natin lahat ng mga mag-aaral sa local state colleges and universities at matulungan sila na maging mga tutors and youth development workers para mas marami pa po silang matulungan na mga struggling learners, yung mga hirap pa po na magbasa. Yan po yung hangarin natin ASEC Weng for 2026. Okay, maraming salamat po sa ating suki dito sa BPN, DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Domlao. Maraming salamat, ASEC Weng and ASEC Dale. Magandang hapon po sa inyo.